Okay, babalikan ko lang po yung objectives natin. Yung mga sinabi ni Basil kanina, ang target natin dito is Philippine biodiversity. Hindi po kami nagre-recommend na kung magtatanim po kayo ng agarwood, purely agarwood lang ang itatanim nyo. Kasi isang hektarya na puro agarwood lang is 1 hectare of dead biodiversity. Mas maganda po sa production ninyo if meron kayong intercrop, kagaya po ng mga vegetables at iba pang mga puno. Tapos, as much as possible, magtatagalog po ako kasi ang unang-una kong gustong makinabang dito sa discussion natin ay yung mga Pilipino. Hopefully, hindi naman nag-allow si Jeremy ng ibang nationals sa conversation natin. Ang dami kasing gustong pumasok na ibang nationals. So these are my credentials, pero bago ako dumiretso, I would like to recognize yung mga experts natin from UP Los Baños, yung academe, na nagsulat kung paano ma-recognize yung mga species natin. I'd also recognize yung iba nating mga experts na matagal na nagtatanim, tsaka yung mga nagsisimula ngayong suppliers. So, natutuwa ako kasi marami pala, bukod sa amin, ang gustong yumaman, hindi lang kami. So I'm glad you're all here. We're on the same page. Excited na ba kayo pag-usapan yung income sa Agarwood? So, dediretsuhin ko na. Ito po ang magkano ba ang Agarwood? So, lahat po ng sasabihin ko ngayong araw, these are all may evidence po yon. Kung ititrace po nyo yung evidence, doon sa pinaka-bottom ng slide ko, andyan po yan nakasulat. So hindi po ito sabi-sabi, ito ay base sa evidence or yung tinatawag nating may reference po lahat ng mga yan. Hindi po lahat ng agarwood mahal. Ang pinakamura pong klase ng agarwood, pwede kang umabot sa 24,000 pesos kada kilo. Pero ang pinakamahal po niya, umaabot sa 4.8 million pesos. Kada kilo po yan na pinag-uusapan natin. Pero may black market na po tayo dito sa Pilipinas ngayon. So yung black market is, ang bentahan ng agarwood sa Philippines, umaabot sa 200,000 hanggang 900,000 pesos per kilogram. Yan po yung presyo niya. It's a per kilogram basis. Kaya po ang starting price dito sa Pilipinas, 200,000 pesos na kagad kasi wala naman pong bumibili sa atin nung sawdust or nung low quality agarwood. Ang binibili na po nila is yung mataas na klase. Ipa-flash ko muna isang slide. Yan po yung kikitain ninyo if you go into agarwood plantation. Pero babalik muna tayo ulit. So, para sa computation na gagawin natin sa susunod na slide, let's go conservative. Gamitin po natin yung 24,000 pesos per kilo na worst case scenario ninyo. Tapos let's use 100,000 pesos per kilo as your likely case. At bahala na po yung best case. So, okay. Ito na po. So, ang naka-highlight sa yellow is the likely case. Yan yung malamang nakikitain ninyo. Let's go sa worst case scenario muna. So, ang worst case scenario ninyo, magtatanim kayo ng agarwood sa 1 hektarya. Ang planting distance ninyo ay 3 by 4 meters, which is ginagamit nila sa Malaysia. Again, remind ko lang, hindi ideal na puro agarwood sa isang plantation, mag-intercrop po kayo for biodiversity purposes. So if you plant a 3 by 4 meters, meron kang 833 na puno sa 1 hektarya. And with the current technologies that we have, makakaproduce ka ng at least 1 kilo ng agarwood kada 1 puno. Gamit ang ating worst case scenario, ang maibebenta mo, pinakamababang presyo per kilogram is 25,000. Ang kikitain mo sa 1 hektarya ay 20.8 million. Not bad, di ba? Not bad at all. Malaki na yung kinita mo kahit sa worst case scenario. So let's go to the likely case scenario. You plant same distance, 3 by 4 meters. Remember again, always intercrop. Ang production mo, 1 kilogram per tree pa rin.
Tapos ang selling price mo is 100,000 pesos per kilogram. Ang earnings mo is sa isang hektarya is 83.3 million pesos. This is the most likely scenario. Is it bad? No. Sobrang okay na po sa akin yung ganyan. Okay na po sa akin yung ganyan kita. Ewan ko sa inyo. Now, the best case scenario, gaya ng sinabi ko kanina, 500,000 ang nilagay ko dito, but the prices of agarwood goes up to 5 million pesos. So kung maaabot ninyo ang magandang klase ng agarwood na umaabot ng 5 million pesos per kilo, ang isang hektarya po ninyo, hindi na po milyon yung pinag-uusapan natin. Umaabot na po yan ng billions sa isang hektarya lang. It's billions already if you reach the best case. Pero we should go conservative. The conservative computation natin is at 100,000 pesos per kilo and you already produce 83.3 million pesos per hectare. Now, with the current technologies that we have, these incomes, makukuha nyo na po siya sa loob lang ng 5 taon. Hindi na paaabutin ng 12 years. Magkano ang gagastusin nyo naman? For the first 3 years nyo, ang gagastusin nyo, umaabot na sa more or less 500,000, kalahating milyon. So gagastos ka ng kalahating milyon sa unang 3 taon, tapos pag nalugi ka, kikita ka ng 20.8 million. Kung maayos naman yung pagkakagawa mo, after 5 years, kikita ka ng 83.3 million sa loob ng 1 taon. So, yun po ang pinaka-importanting slide natin. Ano ba ang binibili sa agarwood? Ano ba ang binibili natin? Binibili ba yung oil? Ang pinakamahal po dyan, yung malalaking blocks ng agarwood. Yung pong kulay itim na napoproduce. Ang sunod po, mas mura po yung maliliit na chips. Mas mahal pa rin yung solid, mas mura yung maliliit na chips. Yung retaso, binibenta pa rin po yung retaso. Yung production mo ng flakes, sawdust, or sash, yun po yung ginagamit pang-produce ng agarwood oil. Ang 80 kilograms ng agarwood na sawdust makakaproduce ng 100 ml na agarwood oil. Anong ibig sabihin nito? If you're thinking about gagawa ka ng agarwood plantation para mag-produce ng agarwood oil, malulugi ka. Kasi ang pinakamalaking benta niya ay yung malalaking blocks, yung solid blocks. Pero kikita ka pa rin sa chips, kikita ka pa rin sa retaso. Yung retaso po, binibenta pa rin po yun kung legal ang plantation mo. So, alam mo na ngayon kung magkano yung kikitain mo. Ngayon, kailangan mo nang alamin kung ano yung mga agarwood species mo. So, eto na sila. Ito, yung nakikita nyo sa screen, mga tanim ko ito. Meron dyang Aquilaria sinensis, galing Hong Kong. Meron dyang Aquilaria crasna, may Aquilaria cumingiana, at may Aquilaria malasensis. Alam kong meron sila dahil ako po mismo yung nagtanim niyan galing sa buto. Hindi mo sila makikilala base sa dahon. The only way na malalaman mo kung anong klaseng species sila is pag nakita mo yung buto. Ito po yung mga bunga at saka buto. We have Aquilaria malasensis. Meron po tayo niyan actually sa Pilipinas. Yung Aquilaria malasensis parang teardrops ang kanyang bunga, maliit yung kanyang corona at maliliit yung buto. Yung Aquilaria microcarpa, maliliit po yung bunga niya, saka maliliit din yung buto. Ang Gyrinopsis verstegi, native rin sa Pilipinas. Merong mga native stands sa Mindanao. So ang Gyrinopsis verstegi, kulay dilaw siya. Ang Aquilaria cumingiana, kulay dilaw din siya. Ang pinagkaiba lang, pahaba ang Gyrinopsis, pabilog ang cumingiana, at
isa lang ang indentation o guhit ng Gyronops, dalawa ang indentation o guhit ng Aquilaria comediana. Ang Aquilaria comediana po is native sa Philippines. So, kung pipili po tayo, isama natin yung mga native species sa patutubuin natin. Ito naman po ang Aquilaria sinensis galing sa China. Tapos nasa kanan na litrato yung Aquilaria crasna, which is galing sa Thailand, tsaka sa Malaysia, tsaka sa India. Yung Aquilaria sinensis galing sa China, pula yung buntot, tsaka mas kurbada. Samantalang yung Aquilaria crasna, yung buntot niya puti, tsaka mas tuwid. Pero yung bunga niyan, medyo mahirap i-distinguish, mahirap malaman kung alin ang alin. So, ngayon, meron ka ng mga planting materials, meron ka ng mga seeds. Paano mo ngayon patutubuin yung agarwood? Ito, sigurado ako, yung ibang nanonood ngayon, na-experience na to. Bumili ka ng agarwood seeds, sinubukan mong patubuin, walang tumubo, walang nabuhay. Huwag po kayo mag-alala, maski ako, nabiktima na rin ako niyan, nakaranas na rin ako niyan. The technology is something that we are perfecting even now. Yung litrato sa kanan, that is a successful germination ng Aquilaria comediana. So how do we get there? Okay. As a Philippine Native tree enthusiast, we have been, pinag-aaralan na po namin kung paano magpatubo ng mga buto since 2014. Noong 2016, na-discover po namin na mainam na method yung germination chamber, yung closed system, yung ginagamit yung Tupperware ngayon para magpatubo ng agarwood. So sarado po yan, naka-Tupperware. 2016 pa po na-discover yan. Noong 2016, ginamit namin yung Zonrox pang disinfect ng mga buto. And makikita nyo noong 2017, sinusubukan pa namin balatan. Halos lahat ng buto na makukuha namin kahit ano, yan, dipterocarps yan. Noong 2017, sinubukan namin yung disinfection sa balay lamok, Crateva religiosa. Tapos una gamit namin ng Zonrox, pero noong 2018, we discovered mas mainam yung agua oxinada pang disinfect. Noong 2017, nirelease ng pinalabas ng GMA yung first ever documentary sa native agarwoods natin, yung Aquilaria comediana, na-upload sa YouTube noong 2018. And then, noong January 2018, it was the first seedling production, first commercial seedling production po ng Aquilaria comediana. So, we were already, tinetest na po namin yung germination techniques for that. So, mapapansin nyo, noong 2020, gumagamit pa kami ng tissue paper o kaya bulak para sa pagpapatubo. Tapos noong 2020, gumagamit pa rin, binababad pa rin namin yung seeds, binabalatan namin, tapos binababad namin sa agua oxinada. Ngayon, the technique is perfected. We don't use agua oxinada, hindi na kami gumagamit ng tissue paper, diretso na yan sa lupa. Hindi na namin binabalatan yung mga buto, diretso na siya sa lupa. Makikita niyo dito sa kaliwa, that is a successful germination ng Aquilaria comediana. Doon sa kanan na litrato, that is a successful germination ng Aquilaria malacensis. Parehong native po sa atin yan. Ito po yung hint na ibibigay ko sa inyo. Ang mga buto, yung mga bunga, hindi po siya pwedeng ibiyahe ng mahigit sa 24 oras na nakasarado. Pagdating sa inyo, bulok na po yan. Malamang po nun, kukunti na lang yung tutubo o wala na halos. Kung interesado po kayong magpatubo, bibili kayo ng mga buto, kailangan po hand carried siya. O kaya po nakalagay sa, hindi po siya nakakulob, nakalagay sa basket. That is one of the biggest tips that we can give you today. Babalikan ko lang, i-reinforce ko lang yung sinabi ni Basil. Hindi po magandang practice yung ginagawa ng ibang mga kasamahan natin na alam natin mahal ang Aquilaria comediana, ang agarwood.
Pero yung magpuputol ka ng kung ano-anong puno sa gubat para ibenta o para i-identify kung agarwood nga, hindi po maganda yon. That is called illegal logging. Lahat po tayo galit sa illegal loggers, hindi po siya magandang gawain. Pwede naman po natin siyang gawin sa legal na paraan, tapos mabilis lang naman para kumita, hindi niyo po kailangan mag-resort sa ganyan. Pwede niyong gawin sa legal na paraan, ulitin ko lang. Ito po is malaking tip po ito. Kung kayo po ay kukuha ng planting materials, huwag po kayong kukuha ng cuttings. Huwag po kayong kukuha ng cuttings. Huwag din po kayong kukuha ng bare root. Makikita nyo dito sa gitna, si Ronald Posadas ang administrator ng Philippine Tree Farmers. Sinulat niya dyan, huwag na huwag kang bibili ng bare root na agarwood. Kasi siya mismo na biktima. Kahit expert kang magpabuhay, hindi mo kakayanin. Kung bibili po kayo ng seedlings, ang bibilin po ninyo, ulit, huwag po cuttings. Kasi hindi nyo kakayanin buhayin. Sayang yung binayad ninyo. Huwag rin po bare root wildlings. Kasi hindi rin siya mabubuhay. Kung bibili po kayo kailangan seedlings na, yung nakalagay sa paso, buhayin na. Darating yan sa inyo, sulit po sa pera ninyo. Kung kayo naman po buyers, wala naman pong mawawala sa inyo kung magpapalit kayo ng technology ang ibebenta ninyo sa mga bumibili ay yung seedlings. Wag po yung cuttings, wag rin po yung bare root wildlings. Ipapaalala ko lang, sinasabi po ng Department of Trade and Industry na ang mamimili, pag hindi maganda yung nabili, dapat ay pinapalitan yung binili niya, yung binayaran niya, or ibabalik yung bayad. Ganun po ang nararapat, ganun po ang fair. So yun po ang reminder sa inyo sa mga mamimili. Wala naman sigurong bumibili sa inyo ng butas na brief or butas na panty. Ganun din, wala rin gustong bumili ng seeds na hindi tutubo. O kaya walang gustong bumili ng seeds o ng seedlings na hindi mabubuhay. So let's be fair sa mga practices natin. So meron na po kayong mga seedlings. Patutubuin nyo na. How do you now produce agarwood? Ito yung napaka-importanteng technology. Makikita nyo po sa kaliwa, yan po ang proper production ng agarwood. Solid na itim sa loob, walang butas. Yung sa kanan na litrato, ang production niya ng agarwood nasa 15%. Pero hindi siya solid na itim, tapos may butas ka pa sa gitna. Okay? So ang proper po na production method for agarwood, yun pong makikita ninyo na solid na itim, yan, 30 to 40% ang production ng agarwood. Kumpara po sa kabila, nasa 15% lang po siya. May butas pa sa gitna, hindi pa maitim masyado. So, ulitin ko. Yung litrato sa kaliwa, yan ang magandang production ng agarwood. Solid na itim sa loob, madali pong i-process yan kasi kailangan mong ihiwala yung puti sa itim eh. Yung picture sa kanan, yan yung pinaka-common na practice natin for agarwood production. Ang tawag dyan, fungal inoculation. Binubutasan mo ng madami, tapos papasakan mo ng fungus, tapos i-infect mo siya. Pero pansinin nyo, kailangan pa kasing i-process yan. Ang binibili lang dyan yung itim. So kailangan mong ihiwala yung puti sa itim. Matrabaho po yan. Balik nyo sa kabila, mas madaling trabahuhin yung isang solid black, yung isang production method. So marami po tayong fungal inoculant species na ginagamit. Pang-produce ng agarwood, andyan po yung Fusarium solani, Chaetomium, Aspergillus, marami pa po bukod sa mga yan. Pag na-infect kasi ang puno ng agarwood, saka siya nagpo-produce ng mahal na kahoy, yung itim. Oops, sumobra tayo. Balik tayo. Ngayon po, yung common na technique na ginagamit natin, yung fungal inoculation, ganito po yung itsura niyan dito sa kaliwang bahagi ng litrato. So meron kang mga itim na parte,
yan po yung agarwood, kailangan mong ihiwalay doon sa puti. Tapos, yung picture naman sa kanan, yan po yung, gaya ng sabi ko, hinihiwalay yung puti sa itim. Pero yung mga sash, yung mga retaso, pinaprocess rin po yan. Binibenta yan for extraction ng agarwood oil. So, kahit sa retaso, may kita ka pa rin. So, gaya ng sabi ko, there's a lots of techniques para mag-produce ng agarwood. Para ma-produce yung mga flakes o yung mga strips na yan ng agarwood, ganito po yung technique, makikita nyo sa kanan na litrato. Pinipinturahan po nila yung agarwood tree. Ang pinipintura nila ay yung fungal inoculants para mag-infect siya, mangitim, para ma-produce nila yung sheets. Marami pa pong ibang techniques. Nandyan po makikita ninyo doon sa litrato sa kaliwa, yung ginagawa ng mga illegal loggers na susugatan nila yung puno, iiwan nila ng matagal, pag na-infect na, babalikan nila, puputulin. Ganyan, may similar technique. Pag sinunog mo yung agarwood tree, may infect siya, masusugatan. So, pwede mong, those are techniques again. Yung litrato sa kanan, that is called wedging. Kukuha ka ng kapiraso ng puno, papahiran mo ng agarwood ng fungal inoculant sa loob, tapos ibabalik mo yung parte ng puno. That's called wedging. So, gaya ng sabi ko, napakaraming techniques for producing agarwood. Ang karamihan pong alam ninyo lahat is yung fungal inoculation technique, bubutasan ng marami, papasakan ng fungus. But that is not the most efficient technique. There are techniques na mas efficient kaysa sa doon. Oops. Napasobra tayo. So, ngayon, meron ka ng agarwood na na-produce. Ibebenta mo na siya. So, itong sunod na to, kailangan nyo pa rin malaman. So, this is the marketing and trade of agarwood. Question. Aling species ng agarwood sa palagay ninyo ang pinaka-expensive? Pwede nyo i-type sa chat. Pero hindi ko mababasa kasi naka-presenter view ako. I'll give you time para makita yan. Ano sa palagay ninyo ang pinaka-expensive? Next question. Saang country galing ang pinakamahal na agarwood? Marami yan. Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, China, Philippines. Maybe. Alin sa palagay ninyo, saan sa kanila galing ang pinakamahal na agarwood? And then, I'll show you this slide. Hindi pa yan yung sagot. Gusto ko lang makita ninyo. Nagbebenta sila ng agarwood. Ito galing sa India. Binebenta nila yung 1 kilo ng agarwood. Ang presyo ng 1 kilo, 1.4 lakh. 1.4 lakh is 6.75 million pesos. 6.7 million pesos ang 1 kilo. Ano yung sagot doon sa mga tinatanong ko kanina? Ito po yung katotohanan. Wala pong international standard para sabihin kung anong species, anong edad ng puno, or anong bansa galing ang pinakamahal. Wala po. Pagbabasahin mo po lahat ng literature review, iba-iba po ang sinasabi nila. What does that mean? It means ang presyo depends on marketing. Papakita ko ulit sa inyo. This is all marketing. Of course, may grading ng agarwood. Ipapakita ko sa inyo sa susunod na slide. Pero ang presyohan po ng agarwood depende sa marketing. So let's go sa grading ng agarwood. Ang agarwood, mas maputi, mas mura. Mas maitim, mas mahal. Ulitin ko ha. Ang agarwood, mas maitim, mas mahal. Pag mas maputi siya, mas mura ang bili.
again, it boils down to the inoculation technology. So depende sa inoculation technology kung magkano ang magiging pricing ng iyong agarwood na mapoproduce. So, since nandito na kayo, ito po lahat ang kailangan niyong matutunan sa agarwood production. You need legalities and registration. Pinakita na yun sa inyo ni Basil. You need planting material sourcing and germination. You need nursery development, outplanting technology, plantation management. Inoculation technology is the most important. Harvesting and processing, and marketing and trade. Ito pong lahat ay yung support na binibigay namin sa ibang mga partners namin tsaka sa mga kaibigan at na-share na rin po namin sa inyo ngayong araw. So like I said, I hope na makinabang dito unang-una ang mga Pilipino. I'll show you this video ng isang plantation. Ten years old na yan. Okay, so this is my last slide. Thank you everyone for listening.